No. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready. Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapaya kulog, ma'am. aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad inorderan kayo, inonstructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun? Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon. Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date. Ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang... Oo, gabing-gabi kasi yon di ba? Madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw po? That same day, ma'am. Kaya nga, November 23. November pa rin. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit. Opo. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, 4 phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang 4th phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung 3rd phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So 3rd phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyon ng Kailan ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. Typo o palusot? No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh. You may do so, This is Counsel. page 6, number 14 po. Kanina typo, ngayon typo November ulit, tapos 6, typo na naman. 2024, subpoena to Typo o palusot? ABS-CBN. Yan ang hirap sa atin eh. Pagka na, pagka na nako-corner na tayo, nagpapalusot na lang tayo eh. Basta, yun lang yung sa akin. Para kasing nagpalusot na lang siya eh. Kumbaga parang siguro
Pinlano na nila to nung una, tas hindi nila ina-expect may mga ganitong question. So, yun, palusot nila. Typo. Bakit ko sinabing typo? Bakit ko sinabing palusot? Kanina pa yung tinatanong ni sa tanong ni Senator Alan Peter ganun din yung palusot niya, typo din Tapos dito typo na naman. Ano 'yun? Typhoid fever. Yung subpoena. The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Yung subpoena mismo. Hanap kuya, hanap. For information, the time Yan ang hirap kapag hindi mo alam talaga kapag itinuro lang sa'yo, pagka talagang kasi di umano kasi may mga tayo na pinagplanuhan, scripted, ganyan. Pagka kasi hindi mo talaga siya alam, pagka kasi talaga nanggaling sa kasinungalingan, babagsak talaga yan sa kasinungalingan. Hindi mo talaga yan maano. Unlike nung kapag totoo yung statement mo, kahit hindi mo basahin yung kahit hindi mo basahin yung affidavit mo, lalabas at lalabas yun. Kasi totoo yun nasa isip mo na yun hindi kagaya nung inano lang sa'yo. May mga parts na makakalimutan mo lang yun ngayon, tapos tingnan mo, yan ang nangyari. Tapos sabi magiging palusot nila typo. Ay. of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of course, to the same we will question respond. if you will allow. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30 at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak Kung ng alam mo talaga camera kasi noong yan, hindi mo October naman kailangan 18. hanapin na yan dyan Iba naman yung mga tinutukoy Nasa doon isip mo yun Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. Tinulungan ka na ni Cheese. You said you sent us a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Honor. Kindly talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the Counsel for Prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap Dapat ko po alam mo rito, yun. Wala nga pong annex yan Wala sa annex at wala rin sa Kung ano affidavit. yun, dapat Kasi alam yung mga mo media na Kahit hindi mo tinutukoy sa hawak yung ibang papel, alam pahina, mo dapat yan. yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the Tinulungan court will allow? Tinulungan na. Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, Tulungan niya, Counsel. hirap na hirap Exactly, na. Your Honor. The documents are present. They are in the possession at Wala sa present script. of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So it's here. Presiding officer, then is counsel saying Ang that galing therefore ni the Atty. affidavit is defective or wrongful and With that all- November 6 is not the right date? What then is the right date to With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please, with all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now it in the was the witness process. who said that it was a mistake, not me.
No, it doesn't make the entire affidavit of investigation Palusot defective. No, I Ah. merely said the date was wrong. Because that's what he said. Yes, Your Honor. Palusot pa, boy. Ayan, oh. Dapat alam niya na yun. It's just been brought to my attention that, in fact, presiding officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po. Ang tinatanong yung Appearance. date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi Typo na lang. magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena. Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na Your Ay, affidavit huli ka, says Balbon. November Pirma eh. 6. Pwede patingin ako. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, ma'am. amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Siya nga pumirma dun eh. Page 6, Counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is Puro tayo. 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Bembang Marcos, kayo the dyan. document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Dapat alam mo yan. Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damong salamat. So ayan mga kababayan, ano po masasabi nyo? Typo error ba talaga? O palusot lang? Ako kasi para sa akin tila kasi nagpapalusot lang. Kasi alam nyo, kung typo error yan, dapat, pag sinabi kasing typo error, halimbawa yung education, dapat yon yung kulang lang ng isang letter, nagiging educaton, o kaya o kaya mga basta kulang lang ng letters, naiiba lang yung spelling. Like for example nga, yun yung education nagiging educaton, o kaya education, o mga ganong bagay. Pero yung buong konteksto, yung buong ng letter or ng word nag-iba, parang ang hirap sabihin typo error yon. Hindi yun typo error. Kaya yun, para sa akin palusot lang talaga. So, sige, hanggang dyan na lang siguro mga kababayan. Maraming salamat. Kung ano pong masasabi nyo, i-comment nyo na lang dyan sa baba. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.